At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol ni Yahweh, sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh. Bilang 14, 36 hanggang 38. Hindi mabubura ng mga desisyon at pagsaway ng ibang tao ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Maaaring may epekto sa iyo ang gawa ng iba, ngunit walang makakahadlang sa gustong gawin ng Diyos sa iyo at sa pamamagitan mo. Nagtiwala sa Diyos sina Josue at Caleb ngunit napilitan silang magpaikot-ikot din sa disyerto sa loob ng 40 taong, dahil sa takot at kawalan ng pananalig ng iba. Naramdaman mo na bang may humahadlang sa kalooban ng Diyos para sa iyo? Siguro, may kumontra marahil sa pagpasok mo sa isang trabaho o ma-promote, marahil ay hindi tinanggap ng gobyerno ang iyong aplikasyon o hindi sumang-ayon ang isang komite sa iyong rekomendasyon. Naniniwala ka bang mapipigilan ng isang tao lang ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga layunin sa iyong buhay? Nagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang nilayong gawin sa buhay ni Josue at Caleb. Ang pangunahing layunin ng Diyos para sa kanila ay hindi para makapasok sila sa lupang pangako kundi maglingkod sila bilang mga maka-Diyos na pinuno ng kanilang mga kababayan. Hindi nila mapangunahan ng mga tao kung nauna sila sa lupang pangako habang patuloy ang mga tao sa pagpapaikot-ikot sa disyerto. Nilagay ng Diyos ang mga pinunong ito sa posisyon kung saan makapagbibigay sila ng maka-Diyos na impluwensya at, bilang resulta, naging modelo sila ng maka-Diyos na pamumuno para sa mga susunod pang salinlahi. Ganunpaman, dinala pa rin ng Diyos sina Josue at Caleb sa lupang pangako sa bandang huli tulad ng kanyang sinabi, naantala sila sandali ngunit hindi tuluyang nahadlangan, itaga mo sa bato, walang sinumang makakapigil sa Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang plano sa iyong buhay. Kapag sinimulan ng Diyos ang pagkilos, wala nang makapagpapahinto nito. Isaias Kapitulo 46 versikulo 11.